Kung akala mo tapos na ang sorpresa para sa ating mga senior citizens, nagkakamali ka. Dahil ang totoong kwento sa likod ng dobleng 30,000 pesos Christmas bonus ay mas malaki, mas malalim at mas nakakagulat kaysa sa inaasahan. At ngayong nalaman mo na kung paano magsisimula ang ayuda, oras na para tuklasin kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Confirmed! 30,000 pesos times 2 Christmas bonus para sa seniors. Parating na bago ang Pasko. Ngayong taon, dumating ang isang balitang halos hindi na makapaniwala ang napakaraming senior citizens sa buong bansa. Isang balitang hindi lamang nagbibigay ginhawa, kundi isang napakalaking diyayang sasagot sa problema ng libo-libong pamilya ngayong Pasko. Kinumpirma ng pamahalaan na ilalabas ang dalawang magkasunod na Christmas bonus para sa mga senior citizens. At hindi basta maliit na halaga ang nakalaan. Ito ay 2 beses na tig 30,000 piso na kapag pinagsama ay aabot sa 60,000 piso na tulong bago pa sumapit ang Kapaskuhan. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na naglabas ng ganito kalaking suporta para sa ating mga matatanda. Sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin ay tumaas, mula bigas, gulay, isda, kuryente hanggang maintenance medicine, napakalaking tulong ng dalawang bonus na ito. Para sa maraming siguradong senior, ang halagang ito ay hindi lamang pera. Isa itong pagkakataon para huminga, magpahinga sa bigat ng gastusin at muling maramdaman na may nagmamalasakit sa kanila. Ayon sa mga opisyal, ang unang 30,000 ay mula sa regular na year-end benefit program na pinalawak ngayong taon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Samantalang ang ikalawang 30,000 ay isang special Christmas grant na layuning gawing mas magaan at mas masaya ang pagdiriwang ng Pasko para sa ating mga senior citizens. Ito ay hiwalay, malinaw, at taming mga senior lamang ang pagbibigyan. Maraming lolo't lola ang halos hindi makapaniwala ng kumpirmahin ng balita. Sa iba't ibang lugar, may mga lola na nagsabing sila ay umiiyak sa tuwa dahil ngayon lang daw sila muling makakahawak ng malaking halaga bago magpasko. Ang ibang senior naman na matagal nang nagtitipid para lang maibili ang gamot nila ay nagsabing ngayon ay magkakaroon na sila ng sapat na budget para sa maintenance nila sa buong buwan at higit pa. Ang iba naman ay nagbiro pa na sa wakas ay makakapaghanda sila ng Noche Buena na hindi puro instant noodles o sardinas. Sa tuwing papalapit ang Pasko, isa sa pinakamalaking problema ng karamihan ay ang panghanda. Para sa mga senior na umaasa lamang sa maliit na pensyon, halos imposible itong maisakatuparan. Kaya ang arrival ng dalawang tig 30,000 bonus ay parang sagot sa matagal na nilang dasal. Hindi man ito kayang ibalik ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila, ngulit malaking tulong ito upang makadama sila ng respeto at pagkilala mula sa bansa. Sa ngayon, abala na ang iba't ibang LGU sa paghahanda para sa distribution. May mga lugar na magkakaroon ng schedule sa barangay upang maging maayos ang pila at maiwasan ang siksikan. Sa ibang lugar naman, lalo na sa mga probinsyang may maraming bedridden seniors, may nakahandang house-to-house delivery ng bonus upang masiguradong bawat isa ay makakatanggap ng hindi nahihirapan. Isa itong patunay na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang maging ligtas, mabilis at siguradong makarating ang tulong sa mga dapat makakatanggap. Sinabi rin ng OSCA at ng ilang local officials na ang bonus ay hindi lamang basta tulong pinansyal. Isa itong paraan para ipakita sa mga senior citizens na sila ay bahagi pa rin ng lipunan, na mahalaga pa rin ang kanilang presensya at na anumang sakripisyo ang ginawa nila sa nakalipas na panahon ay hindi nakakalimutan. Sa bawat hawak nila ng pera, kasama ang mensahe na may nagmamahal sa kanila, may nag-aalala sa kanila, at may nagnanais na maging mas maaliwalas ang kanilang buhay. Sa mga bahay ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago sa mood. Mula sa pag-aalala, ngayon ay may ngiti. Mula sa pagod, ngayon ay may hasa. Maraming anak at apo ang nagsasabing sa wakas ay hindi na nila kailangang mangutang ngayong Pasko para lang maipaghanda ang kanilang mga matatanda. Dahil sa dobling bonus, mas magiging magaan ang pasok ng holiday sa maraming pamilya.
Hindi rin maikakaila na maraming senior ang gumagamit na ng listahan kung ano ang kanilang uunahin. May mga nais bumili ng bagong reading glasses. May nais magpa-medical check-up. May gustong magpaayos ng bubong na tumutulo. May lola naman na nagsabi na ang pinakagusto niya ay simpleng pangregalo sa mga apo niya. Ang iba naman ay simple lang, gusto nilang ng masarap na pagkain sa hapag tuwing Noche Buena. Isang bagay na matagal na nilang hindi nagagawa. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ngayon ay ito, kapag naipamahagi na ang 30,000 pesos times 2 Christmas bonus na ito, may posibilidad bang masundan pa ito? May hasa ba na maging regular ang ganitong suporta lalo na kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin? Sa pagpapatuloy ng usapan tungkol sa dobleng 30,000 pisong Christmas bonus para sa mga seniors, malinaw na hindi lang ito basta emergency support. Maraming opisyal ang nagsabi na ang napakalaking impact nito sa buhay ng mga senior citizens ang nagbukas ng pinto para sa mas malawak na plano ng gobyerno. Sa mga pulong at hearing na naganap nito mga nakaraang linggo, napag-usapan na kung paano mapapanatili o madadagdagan pa ang ganitong uri ng ayuda sa mga susunod na taon. Ayon sa mga economic advisors, ang 2 beses na 30,000 peso bonus ay hindi lamang nagbigay ng pansamantalang ginhawa. Nakita rin nila na ang ganitong support system ay may positibong epekto sa kabuuang ekonomiya. Nang magkaroon ng pambili ang mga senior citizens, mas gumalaw ang pera sa lokal na merkado. Tumaas ang benta ng maliliit na tindahan, nagkaroon ng dagdag kita ang mga tricycle driver at market vendors, at naging mas aktibo ang komunidad. Ito ang dahilan kaya may mga nagsusulong na yon na gawing taon ng tradisyon ang special year-end support para sa mga senior citizens. Hindi man eksaktong 30,000 pesos times 2 ang halaga, ngunit may mga munggahi na gawing regular ang isang malaking Christmas assistance package para sa kanila. May iba namang nagmumungkahi na dagdagan din ang buwan ng pensyon o gumawa ng mid-year financial support na ibibigay tuwing Hunyo upang hindi puro year-end ang tulong. Habang tumatakbo ang mga ideyang ito, abala naman ang mga LGU sa pag-aayos ng distribution plan para sa kasalukuyang taon. Iba't ibang probinsya ang naglabas ng kanilang schedule. Sa ilang lugar, ang payout ay 3 araw na sunod-sunod na nakagroup ang seniors ayon sa purok o sityo upang maiwasan ang siksikan. Sa ibang munisipyo naman, dinala nila ang payout sa covered court, kasama ng medical team para sabayan ng blood pressure check-up at consultation ng mga matatanda habang naghihintay. Ang mga bedridden at may sakit na seniors ay kabilang pa rin sa programa. Para sa kanila, may nakahandang team na mag-iikot sa bawat bahay. May mga LGU na nag-allocate ng sasakyan na may kasama pang nurse at 2 staff para sa verification. Sinisigurong bawat senior may ID man o wala ay hindi mawawala sa listahan basta't sila ay rehistrado sa barangay o OSCA. Bukod sa pera, marami ring matatanda ang mas natuwa sa pagtrato sa kanila. Sa ilang lugar nagkaroon ng simpleng programa bago ang payout. May nagbigay ng libreng lugaw, libreng gamot, o libreng vitamins. May mga grupo rin na naghandog ng munting awit at intermission bilang pasasalamat sa mga seniors na naging haligi ng komunidad. Para sa mga matatanda, sapat na ang simpleng pag-aalala upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Habang tumatanggap ng bonus, makikita sa kanilang mga mata ang saya at pag-asa. May mga lola na agad naglista ng kanilang mga kailangan, gamot, pagkain at konting panghanda. May lolo namang tahimik lang na hawak-hawak ang envelope, parang nararamdaman niya ang bigat at halaga ng bawat salaping na nasa loob. Sa ilang pagkakataon, umiyak sila dahil sa tagal ng panahon ngayon lang ulit sila nakahawak ng ganitong kalaking halaga. Sa social media, nagtrending ang kwento ng isang lolo na bumili agad ng bagong tsinelas pagkatapos makuha ang unang bonus. Hindi man mahal ang binili niya, ramdam ang kalagayahan sa kanyang mukha. May isang lola naman na agad bumili ng bagong reading glasses para mas malinaw niyang makita ang kanyang mga apo kapag nagkakasiyahan ngayong Pasko. May ilan naman na nagbili ng bigas, prutas at karne para makapaghanda ng mas masarap na pagkain ngayong Noche Buena. Isang bagay na hindi nila nagagawa sa mga nakaraang taon dahil sa hirap ng buhay. Pero higit sa material, ang bonus na ito ay nagbigay sa kanila ng panibagong dahilan para mabuhay ng mas masigla. Para sa mga senior, ang malaking tulong na ito ay hindi lamang pambayad sa gastusin, ito rin ay pagtanggap ng lipunan sa kanilang bilang mahalaga at aktibong bahagi ng komunidad. Minsan kasing nararamdaman nila na kapag sila'y umatras na sa trabaho,
nawawala rin ang tingin na mundo sa kanilang kontribusyon. Ngayon, naramdaman nila na may halaga pa rin ang kanilang presensya. Sa kabilang banda, maraming anak at apo ang nakahinga sa pasaning pinansyal. Marami ang nagsabi na sa wakas, hindi na nila kailangan pang mag-adjust ng budget ngayong Pasko dahil may panggastos ang kanilang mga magulang at lolo't lola. Para sa marami, ang dobleng bonus ay parang regalo para sa buong pamilya, hindi lang para sa recipients. Sa mga eksperto naman, malinaw na ang programang ito ay dapat pag-isipang bilang long-term policy. Dahil ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi pansamantala, hindi dapat pansamantala ang suporta sa mga senior. Kung may sapat na pondo at maayos na sistema, maaari itong maging regular na bahagi ng taoneng programa ng gobyerno. At habang tumataas ang cost of living, mas lalong nagiging importante ang ganitong uri ng safety net. At dito pumapasok ang pinakamagandang tanong sa pagtatapos ng Part 2. Ano ang magiging epekto nito sa Pasko ngayong taon? Kahit hindi pa dumarating ang mismong araw ng Noche Buena, ramdam na ang pagbabago. Ramdam ang saya, ramdam ang pag-asa, ramdam na ngayong taon hindi magiging malamlam ang mga hapagkainan, hindi magiging tahimik ang mga bahay, at higit sa lahat, hindi magiging mabigat ang loob ng mga matatanda. Dahil ngayong Kapaskuhan, may regalo silang matatanggap na hindi lang magpapagaan ng kanilang bulsa, kundi magpapagaan ng kanilang puso. Ngayong taon, hindi lang pera ang dumating sa ating mga senior citizens, kundi isang patunay na mahalaga sila, na nakita sila at na hindi sila kailanman nakalilimutan. Ang dobleng 30,000 pesos Christmas bonus ay hindi lamang tulong pinansyal. Isa itong mensaheng nagsasabing may lugar pa rin sila sa mundong unti-unting nagbabago. Isa itong yakap mula sa lipunan na nagsasabing, salamat sa lahat ng iyong ginawa. Ngayon naman, kami ang tutulong sa iyo. Sa bawat lola na tagal nang hindi nakakahawak ng malaking halaga, sa bawat lola na paulit-ulit nagsasakripisyo para hindi maging pabigat, sa bawat pamilyang nag-aalala kung paano maghahanda ngayong Pasko. Ngayong taon, hindi nyo kailangan magtipid sa saya. Hindi nyo kailangan magpigil sa pag-asang tagal nang nagtatago. Dahil ngayong Kapaskuhan, ang saya ay hindi lang para sa bata. Ito ay para sa inyo. Ang 2 beses na 30,000 pesos ay parang 2 kamay na humahawak sa kanila. Isang kamay na nag-aangat at isang kamay na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. At kapag dumating ang gabi ng Noche Buena, makikita natin ang tunay na epekto ng biyayang ito. May pagkain sa hapag, may tawanan sa salas, may mga apo na masayang yumayakap, at may mga lolo't lolang ngumingiting na hindi napipilitan, kundi dahil tunay silang masaya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, iisa lang ang malinaw. Ngayong Kapaskuhan, mas maliwanag ang mga tahanan, mas mainit ang mga puso, mas puno ang mga mesa, at higit sa lahat, masaya ang mga senior citizens na matagal nang umaasa ng ganitong ginhawa. Ito ang Paskong may saysay, Paskong may pagmamahal, Paskong may pag-asa. At para sa ating mga matatanda, ito ang Paskong tunay na para sa kanila.